Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa ika-25 tayo na linggo ng pangkaraniwang panahon sa taon A ng ating pagdiriwang. Ngayon ay linggo ng mga manlalayag at mga migranteng Pilipino. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakaisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at ibang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Ukraine, at ang isang matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal. Mga kapatid, sa pagpapahayag ni Jesus ng kaharian ng Diyos, mayroong mga tumugon at naging tapat mula pa nung una. At mayroon ding namang tumugon sa takip silim ng kanilang buhay. Naway maging kasangkapan tayo ng Diyos tungo sa pagtatag ng kaharian ng Diyos dito sa mundo. Magalak tayo sapagkat bawat isa sa atin, nauna man o nahuli sa pagtugon sa paanyaya ng Diyos, ay binigyan niya ng pagkakataong makibahagi sa pagtatag ng kanyang kaharian. Ipinagdiriwang natin ngayon ang pambansang linggo ng manlalayag at mga migranteng Pilipino. Ipagdasal natin ang mga manlalayag at migrante na sa harap ng mga pagsubok at paghihirap, manatili naman silang matatag sa kanilang panampalataya at maging tapat sa kanilang pamilya. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa lupa'y kapayapaan at sa lupa
Ama naming makapangyarihan, itinakda mo ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa kapwa-tao. Ipagkalubong sa pagtilima namin sa mga ito. Kami paganipatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pangitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Hanapin ang Panginoon samantalay siya'y inyong nakikita. Siya ang tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng taong masamay dapat ng talikdan at ang mga likoy dapat magbago na ng maling isipan. Sila'y manunumbalik, lumapit sa Panginoon upang kahabagan, at mula sa Diyos matatamo nila ang kapatawaran. Ang wika ng Panginoon, ang aking isipay di ninyo isipan, at magkaiba ang ating daan. Kung paanong ang langit higit na mataas, mataas sa lupa, ang daat isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Aking pupurihit pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang puon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya'y namamalagi. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao, sa sino mang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, ang aking pinakananais ay mabuhay o sa mamatay. Mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Sapagkat para sa akin si Kristo ang buhay at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Ngunit kung sa pananatili kong buhay ay makagagawa ako ng mabubuting bagay, hindi ko malaman ngayon kung alin ang aking pipiliin sa dalawang hangarin. Ang ibig ko'y pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling si Kristo. Yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Sa kabilang dako, kung mananatili akong buhay, ay makabubuti naman sa inyo. Kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-ikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumuroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan, at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya nang may 12 ng tanghali at nang mag-ikatlo ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-5 ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho eh." Sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan. Magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-5 ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon, ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating. Samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis na nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O nainggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kahit ang nahuli ay mauna, at ang nauna ay mahuhuli." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Narito tayo sa 25 na linggo ng panahon sa taon A upang tayo ay magdiriwang ng banal na misa, magpasalamat sa ating Pong Hesus Nazareno at manalangin sa Kanya ng mga kinakailangan nating kaloob sa buhay. Ngunit sa ating mga pagbasa ngayon, dapat po nating tingnan ang tema, at ang tema natin ay ang bokasyon. Ano po yung bokasyon? Bokasyon ay mula sa salitang Latin, vocare, pagtawag. Tinatawag tayo ng ating Panginoon. Ngayong linggo ay linggo ng mga manlalayag, mga seaman, at mga migrante, yung mga
nagpunta sa ibang bansa ng mga Pilipino upang isuporta ang pamilya dito sa Pilipinas sapagkat walang ginagawa ang pamamaraan na iangat ang bawat Pilipino sa kanilang kalagayan. Kaya tayo na mismo ng mga Pinoy ang gumawa ng paraan. Kaya marami pong seaman ngayon. Halos napakaraming seaman sa buong mundo ay mga Pinoy. At ang mga migrante, lahat po sila, migrante at ang mga seaman, umabot na po ng 10 million. Ibig sabihin, 10% sa ating populasyon sa Pilipinas. Dahil walang ginawa ang pamahalaan na iangat ang Pilipinas sa kabuhayan. Kaya po, dito po sa ating mga pagbasa, ano po ang mga esensyal na makita natin sa bukasyon o panawagan ng Diyos sa buhay natin? Una, na dapat kilalanin natin na tayo ay nilikha ng Diyos. Kaya ang unang kailangan natin, ayon pa sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 55, verso 6 hanggang 9, sinasabi, hanapin ang Panginoong Diyos, samantalang siya'y makikita pa. Yung paghahanap ng Diyos ang una. Pangalawa, na tayo ay manalangin sa Panginoon. Ito po'y ating mapakinggan at atin pong mabasa sa Salmo 144. Kaya sinasabi po, ang Diyos ay tapat at totoo sa mga dumadalangin. Kaya kailangan natin sa bukasyon, hindi lang napagkilala kung sino tayo, na nilikha tayo ng Diyos, tayo rin ay manalangin. Ito yung pinakailangan sa buhay natin. Pangatlo, dapat nating kilanlin na tayo ay iniligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sinasabi sa ating ikalawang pagbasa, sa sulat ni San Pablo sa taga-Pilipos, sinasabi niya, para sa akin, si Kristo ang buhay. Kaya sinasabi niya sa versikulo 27, unang kapitulo ng sulat kay Pilipos, kaya mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Ito yung pangatlo na kailangan na ating kilanlin na tayo iniligtas ng ating Poong Hesus Nazareno. Hindi sa madali na pagliligtas. Siya ay nagpasa ng cross at naipako sa cross upang tayo'y iligtas. Kaya anuman ang bukasyon ng buhay natin, dapat nating kilanlin ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Pang-apat, nagpapatuloy ang ating Panginoong Diyos ng panawagan sa atin. Sa atin pong Ebanghelyo ngayon ni San Mateo, Kapitulo 20, verso 1 hanggang 16, nagpapatuloy ang ating Panginoon na manawagan na tumatalima tayo sa kanyang kalooban. Kaya mayroon pong iba't ibang oras. Mayroong nauna na sa alas 6 ng umaga, alas 9 ng umaga, hanggang tanghali, at mayroon ding nasa hapon, alas 3 ng hapon, at alas 5 ng hapon. Kapag tingnan po natin itong mga oras na ito yung mga oras na dinadasal ng mga reliyoso at ng mga pare na tinatawag na breviary, yung breviarium, yung Christian prayer, na kung saan dinadasal sa itong oras. Ibig sabihin, tumatawag ang ating Panginoon, tumakatok sa ating Panginoon sa ating mga puso upang tayo ay tumatalima sa kanyang panawagan o bukasyon sa atin. Ano po ang bukasyon? Mayroong bukasyon o panawagan ng isang tao ay mayroong misyon sa pamilya. Kaya magtayo ng tahanang Kristiyano. Lahat ng may asawa, yun ang bukasyon nyo. Mayroon ding bukasyon sa pagtuturo. Kaya mayroon tayong mga guro. Mayroong
nagpaliwanag tungkol sa Biblia, tungkol sa Ebanghelyo at iba pa na mga doktrina at katekismo. Ito yung bukasyon na tinatawag na evangelization, ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon. Mayroon ding bukasyon na kung saan ikaw ay magtrabaho, anumang klaseng trabaho. Gaya ng seaman, manlalayag, o dili kaya kung anumang trabaho mo sa ibang bansa, o kaya anumang trabaho dito sa Pilipinas, kung mayroon pa na trabaho, gaya ng pagsasaka, gaya ng paggawa, gaya ng mga karpintero, mga welders, mga manggagawa, mga laborers sa iba't ibang mga industriya, o dili kaya sa entertainment, o dili kaya mga trabaho na ikaw ay nasa iba't ibang mga kalakalan, mga empleyado, o sa gobyerno man, o sa pribado na mga institusyon. O dili kaya mayroon tayong sarili na ginagawa natin. O dili kaya ikaw ay papasok sa buhay reliyoso, maging hermano, maging pare, maging madre, maging misyonero at misyonera, o dili kaya maging pare na daisisano. Lahat ng ito ay tinatawag na bukasyon. Ang kailangan lang po natin ay maging matapat tayo sa ating bukasyon sa buhay. At kung ikaw ay nagkaroon ng bukasyon na ikaw lang mag-isa sa buhay, o dili kaya ikaw ay mayroong pamilya, o ikaw ay mamuhay na reliyoso, dili kaya na maging pare, o dili kaya maging isang tagapaglingkod sa reliyon o simbahan. Ang sinasabi ng Panginoon, maging matapat tayo sa ating bukasyon sa buhay. Sapagkat ang bukasyon ay ating misyon. Kapag hindi po tayo matapat sa ating bukasyon, at hindi po tayo matapat sa ating misyon, tayo'y mananagot sa ating Panginoon. Sapagkat bawat isa po sa atin ay dapat po nating kilanlin na mauna man o mahuli, nariyan pa rin ang Diyos na tumatawag sa atin. At ang kanyang ibigay, ano po? Walang iba kundi ang langit. Kaya nga, nauna ka man, parehas na langit. Kung ikaw may nahuli, parehas na langit ang ibigay ng Panginoon. Kapag tayo'y maging matapat, kailang mayroong iba na laging mareklamo. Sabi nila, ang tagal naming nagpapagal at sa hirap at sakripisyo. Dapat nating tingnan na ang sakripisyo ay bahagi ng ating pagsabuhay, ng ating bukasyon. Ano ang saysay ng ating bukasyon kapag hindi tayo handang magsakripisyo? Kapag hindi tayo handang tatanggap ng paghihirap? Kapag tayo easy-easy lang sa buhay? Kaya mayroong mga bisyo nga sa ating kapaligiran kasi gusto nila instant money. At mayroong mga sumasali sa politika sapagkat kung instant money yung mga bisyo, lalo na ang pampolitika. Napakalaking makamal mo na kayamanan. Kaya ganon ang nangyari. May mga kurakot, may mga nanglalamang, may mga taong hindi tumitingin sa kabutihan ng kapwa sapagkat hindi sinasabuhay ang bukasyon. Kailangan nating isabuhay ang tunay natin na isabuhay na bukasyon sa buhay. Upang ang Diyos ay ating mapaglingkuran. Upang ang ating Diyos ay ating mahalin ng tunay. Sapagkat una sa lahat, minahal tayo ng tunay ng Diyos hanggang siya'y magbuwis ng kanyang buhay, nakabayubay sa krus. Ang ating maitugon sa Kanya, liban sa pagiging matapat sa Kanya, sa bukasyon natin, sa buhay na misyon natin na ibinigay ng Panginoon. Ano man ang ating misyon sa buhay, ito ay para sa Panginoon, upang ang Diyos ay siyang pumapanginoon ng ating mga puso. Amen? Purihin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, may nating lahat.
Nagkatawang tao sila lang ng Espiritu Santo, Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nausiraw na ng mga yumao, na may 3 araw na buhay muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos na mamakapangyarihan sa lahat. Tumulang parito at hukom sa nabuhay na tao at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga tinatao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang pagkamit natin sa kaharian ng Diyos ay nababatay sa paggawa natin ng mabuti. Isang pakikalahok sa pagbukas loob ng Diyos. Hilingin natin sa ating Ama ang mapagbigay na may-ari ng ubasan, na gawin niya tayong mabuting manggagawa sa kanyang kaharian. Kung tiwala tayong manalangin, Ama, gawin mo kami mga tapat mong lingkod. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Para kay Papa Francisco at sa mga namumuno sa simbahan, maging tapat nawa sila na tagapagpahayag ng salita mo, O Diyos, sa kabila ng pag-uusig at kahirapan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, mga mambabatas at mga negosyante, tulungan nawa nila ang mga mamamayan sa kanilang mga pagpupunyagi at maglaan nawa sila ng marangal na trabahong may makatarungang sahod para sa bawat manggagawa. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Para sa mga manlalayag at mga migranteng Pilipino, patuloy nawa silang maging matatag sa kanilang pananampalataya at sa anumang uri ng unos at pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Para sa mga yumao, tingnan mo nawa, O Diyos, ang kanilang mabuti tapat na paglilingkod habang sila'y nabubuhay pa dito sa lupa, at pahintulutan mo nawa silang makamit ang buhay sa piling mo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Ama naming tapat, nawaan ka ng loob mo ang siyang gumabay sa amin upang maiwaksi namin ang pagiging makasarili. Turuan mo kaming maging mapagbigay ng namin ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Manalangin ni Batido upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, mauin mong kalugdan ng mga alay ng iyong sambayanan, upang ipinahayag namin ang may panampalatayang matibay, ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa magitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapanintunay marapat ni kayo aming pasalamatan sa magitan ni Kristo na aming Panginoon.
Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayan aming pasanin, ay binalikat niya upang kami palayain at may tampok sa iyong nulingning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, parit-haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong liwanag, bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga nasisiawit ng papuri sa iyong pahay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kasmitan yung Espiritong banal na makulob nito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gaya din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at nalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagpakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at Niyusin na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay gining lahat ng mga pumanaw. Paawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo napatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
sa tagubilin na magaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilihod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Tanto
labanan. O sa gabing kadiliman, mitala ay walang tanglaw. Panginoon ang balingan, Panginoon ang pasan. Wika niya'y halina, lumapit sa akin. Kayong mga napapagal aking pag-ibig, hawahin bigat ng inyong pasanin ay aking pagdadaanin. Halina, kaibigan, lumapit sa akin. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamuhay namin sa araw-araw, bunga na yung pagtubos na aming ipinagdiriwang sa apngitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia, Banal na Misa, kayo sa loob at sa labas ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno at kayo manaugnay sa ng iba't ibang social media platform at akos posting sa iba't ibang paraan ng inyong panalangin ay dinggay ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang matulungan po natin ang ating kapwa na mga mahirap at nangangailangan. Salamat sa inyong tulong. Pagpalain kayo pa ng Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat na narito. Prakpakan po natin ang ating pong Jesus Nazareno upang tayo ay magbigay sa Kanya ng pasalamat, papugay at lahat ng mga pamintuho na kinakailangan sa ating buhay. Alamin po natin, may kanya-kanya tayong bukasyon na dapat nating isa sa buhay. Maging matapat nawa tayo sa Panginoon. Ngayon na po ang pupasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na pasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniagpusan ng cross ang walang malayo na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ng kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ng kasagutan ng mitang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dalamang imahen, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pagitan ng benisyon nito na may malang ng pangako sa binyag na ikaw ang ibigan at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng kapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ng ating
isang